Gandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa pinyong talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay August 1, 2023. Martes. Guzman. So kahapon ay sahod. May natira pa ba? Ayun po ng ating mga kababayan dito po sa Metro Manila. Kumusta po kayo? Ayun po ng ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Kamanaba area. Ito pong Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela. Kumusta po kayo? Yung pong ating mentor dyan, ito pong si Miss Prece Lazaro. Sister, kumusta na po kayo? At ganun din po, siyempre, yung The Blesser of People's Monitor. Ito pong si Ma'am Nida Cardona, ganun din po si Sir Ed Cardona. Kumusta po kayo, sir? Yan po sa lugar ng Valenzuela City. At siyempre, yung mga kasama po natin dito po sa Paranaque Net Radio Worldwide. Mula po doon sa usapang kalye ni Jujo Santeco. Ganon din po doon sa usapang usad ni Mr. Samuel Ramos. Siyempre, kasama po si Miss Hana. At siyempre, yung pong ating kasama na at your service ni Professor John Matondan. At ganon din po itong tinatawag na God in Community ni Bishop Jerry De Los Reyes. Mga kababayan, kumusta po kayo dito sa Metro Manila? Tuloy-tuloy po ang ulan, tuloy-tuloy po ang buhos ng ulan. Halos ilang araw na po yan, ano? Ilang araw na po na tayo po ay inuulan lagay. At pagkatapos babagsak po ang ulan, sisikat ang araw. Opo, pagkatapos maya-maya, babalik na naman yung pong ulan, ano? At tama po ang sinasabi rito na yung pong usapin sa dengue at saka leptospirosis, tumaas sa mga pag-ulan at pagbaha. Yun po ang sabi ng DOH naman. Bilang ng patay kay Igay, umakyat na sa 25. Aba, itong si Igay, hindi masyado malakas ang dating, pero ang yung pong damage, ano? Isipin mo, naka 25 na. Kumusta kaya yung nangyaring trahedya dyan sa lugar ng Binangunan? At syempre, kumustahan po muna dahil po ang inyong lingkod talagang medyo matagal-tagal po bago nakapag-programa na naman. At tila late na naman tayo, no? Ang oras po natin ay halos alas 8:40. Ba talagang ang monitor natin ay tila medyo mano ng konti, no? So tuloy-tuloy lang po tayo, basta ang importante, bagamat tayo ay hindi nakakaprograma noong mga nakaraang gabi at araw, ay wag po kayong mag-alala, at least tayo po ay ngayon live na live. Dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Yes, we were born. At siyempre, yun po mga kaibigan natin yan po sa lugar ng Cavite area. So, regards ko po kayo, lalong-lalo na po itong si Idol Sana Ilustre. Kumusta po kayo dyan na Idol? Dyan po sa lugar ng Cavite City. At ganun din po, siyempre, regards po natin ito pong si Miss Elsa Obispo dyan po sa lugar ng GMA Cavite. At ganun din po sa Dasmariñas, Cavite, ito pong si Mr. Rectang Puna
News Online, Roger Omeres. At siyempre, bago po tayo magpatuloy, regards po natin ang mga kaibigan po natin dyan sa lalawigan ng Batangas. At ganoon din po sa lugar ng, dyan po sa lugar ng Quezon. Lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Chaong, Quezon. Na ito pong si Miss Marilo Cabahog. Miss Malo, kumusta na po kayo? Kumusta ang pag-iikot? Kumusta po ang Chaong? At siyempre, dito po sa lalawigan ng Laguna, yung pong ating mga kasama po dyan sa pamamahayag. At siyempre, kumusta na po natin si Mayor, ito pong si Mayor Art Mercado. At siyempre, dyan po sa lugar ng Santa Rosa, kabeberte pa lang po ni Mayor Arcillas naman. So regards po natin, talagang matagal na po tayong hindi nakakapasyal dyan po sa lugar. At siyempre, dito po sa lugar ng Muntinlupa, yung pong Ratsada News, sa panguna po ni Jobel Sumalinog Villares. At talaga naman po nitong pong Ratsada News dyan po sa Muntinlupa City, ay tuloy-tuloy pong umaratsada, tuloy-tuloy po ang pagbabalita. At siyempre po dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa lugar ng Parañaque City. Po, kumusta na po kayo? Kumusta na po? At bukas ay simba na po ng Baklaran. At simba po bukas ng Baklaran dyan po sa Redemptorist Church. Sana ingat-ingat po kayo. Magdala po kayo lagi ng payong. Doon po sa mga motorista, magdala po kayo ng kapote. Para hindi po kayo mabasa, hindi po kayo makaharang sa kalsada. Dahil kapag umuulan, kung saan po yung overpass, ay doon po sila nagpapatining ng ulan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, huwag po kayong alis. Ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing, minsan na po tayo magkakasama. Dahil palaging late po ang inyong lingkod, palagi pong absent. Ayan, so Mr. Chairman, bago po tayo magpatuloy, yours in public service para naman Bayan ng healthy. Bayan ng educated. Yan ang vision natin sa bayan ng Parañaque. Kaya mayroon tayong 2 ospital, health center sa bawat barangay para healthy ang mamamayan. Maraming paaralan, student assistance programs para educated, hindi na pag-iiwanan ng iba. Bayan ng healthy, bayan ng educated. Yan ang vision natin sa bayan
Nurse Teacher Mayor Eric po. Nurse Teacher Mayor Eric. Yours in public service. Ayan. Yun po pala mga kaibigan natin, ano? Po, baka yung mga nasa online dyan, baka maligaw po kayo, pwede po kayo mag-send ng ano. Dati mayroon na tayong send ng star, bakit parang nawala tayo, Godper? Ano ba, nagkaroon ba tayo ng copyright? Nagkaroon ba tayong violation? Di ba? So, talaga naman na dati mayroon, ngayon nawala na. So yung pong ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Malabon. Kumusta na kaya ito si Charlie? So talagang ganun lang, hindi na tayo nagkita-kita. At saka kanina pala, kanina may dinaanan po tayong isang company. Tila pinapaalis na po sila. Ang problema, ayaw pang umalis. At sila po ay nangungupahan sa loob daw po ng 3 taon. Hindi po nagbabayad ng upa. Pagkatapos nung matapos na yung kontrata, ayaw pang umalis. Palakpakan po natin ang mga ganong style. Bulok! Alimbawa, ikaw po ay nangungupahan naman. Obligasyon mong magbayad ka. Ngayon, kung may problema doon sa lugar, may problema sa bahay, dapat pag-usapan yan. Hindi ka magbabayad ng 3 taon na upa. Pagkatapos nung matapos pa yung kontrata, ayaw mo pang umalis. Parang out of place. Hindi out of place, yung parang out of the universe. Mabuti na lang yung pong nagpapaupa sa iyo nakapagtiis ng ganyang katagal na halos 36 months o 3 years na hindi ka nagbabayad at aabot na sa more or less 18 million ang iyong bayarin sa upa pa lamang. Tapos natapos yung kontrata, ayaw mo pa rin umalis. Ang kapal ng muks mo. Di ba? Gaano ba kalaki yung 18 million na naimbak sa'yo dahil ayaw magbayad ng upa? Pagkatapos, hindi kayo mapalis dahil may kontrata. Ngayon, tapos ng iyong kontrata, dadahilan ka pa, ayaw mo pa rin umalis. So sana doon po sa mga nagpapaupa na sana manalangin po tayo kay Lord na yung pong nangungupahan na 3 taon na hindi nagbabayad, sana hindi mapunta sa inyo. Kasi 3 years daw na hindi nagbabayad Ang lakas pa ng loob na manatili doon sa kanyang budiga o kaya sa warehouse. Di ba? Saan ka pa nakakita na 3 taon na hindi ka nangungupa, hindi ka nagbabayad ng upa, hindi ka mapalis dahil may kontrata. Ngayon, nag-expire na yung kontrata mo, dapat, kung hindi makapalmok sa mo, di ba, kusa ka na magligpit, kusa ka nang umalis. Di ba, kaysa kung ano-ano pang dahilan, isa lang naman ang dahilan yan Kaya pinapalis ka na, una, wala ka ng kontrata. Pangalawa, 3 taong ka nang hindi umuupa. Siguro kung yung pong lisor, yung pong nagpapaupa sa'yo, kung hindi po matitinong tao yan, baka pati brief nyo, hindi na ipalabas sa inyo. Dahil sa laki ng babayaran nyo sa upa, saba? Di ba? Baka palabasin po kayo dyan na baka pati brief naiwan nyo na sa loob.
Oh, di ba? Kasi hindi normal ang ganun. Oh, di ba? Siguro kaya may mga nangungupahan na nagkakaroon ng ganung lakas ng loob. Oh, lalo na yung pong nangungupahan, hindi po Pilipino, ha? Foreigner. Oh. So siguro ito pong foreigner na ito, baka nakasama na po ito doon sa, anong tawag doon? Nakasama doon sa circle of, may ano dyan eh, may tawag dyan na, may mga tao na hinahawakan ng isang kumpanya na may mga koneksyon. Halimbawa, may koneksyon sa pulis, may koneksyon sa korte, may koneksyon sa mga politiko. Baka ganito ang nangyari, ano? Sana wag naman ganun. Kasi pagdating sa korte, siyempre, hindi naman mananalo dyan kapag mali ka di ba? Bihira naman na nananalo sa korte yung mali dahil sila ay mga magagaling po yan. May parehong may abogado, may prosecutor, may judge. Kung mali na po yung pinaglalaban, tapos nanalo pa, ibang usapan yon. Oh, di ba? Kasi malinaw naman niya na, halimbawa na lang, ang isang nangungupahan, 3 taon na hindi umuupa. Pagdating sa korte, kinasuhan, nanalo pa, anong batas mayroon tayo? Di ba anong court anong korting mayroon tayo kapag ganyan ang labanan? Di ba? Isang araw, 2 buwan, 2 linggo, isang buwan nga lang na patirahin mo yung kamag-anak mo na hindi nagbibigay, baka palisin mo na. Yung pa kayang nangungupahan na malakas naman ang kanyang negosyo. Malakas naman ang kanyang kita. Pagkatapos ayaw magbayad ng upa, upakan mo na. Di ba? 3 taon tapos ayaw mo pa rin umalis. Tapos mahirap pag ganyan ang labanan. Parang out of the universe na po tayo doon sa mga nangungupahan ng ganyan. Hindi maganda, pangit. Ito pong sinasabing bilateral free trade agreement ikakasa ng Pilipinas. Pag sinabing ikakasa, maganda po ito, free trade yung pong sa usapin ng free trade nito, tinatawag na malayang kalakalan. Malayang palitan ng produkto. Free trade. Kung ano man yan, sinasabi nila na noong pa to Huwag na natin pansinin yung kahinaan ng Pilipinas sa usapin ng agrikultura o ano pa man ibang produkto mayroon tayo na hindi nakakasabay. Hindi naman natin pwedeng isisi yan sa ibang bansa. Kundi sisihin nyo po yung mga politiko. Di ba? Sila po yung may control ng national government na supposed to be, katulad ito lang halimbawa na to. Katulad po ng LRT, MRT na yan, na hanggang ngayon nag-aabono ang gobyerno. Sabihin po natin na nag-aabono dahil gustong tulungan yung mga commuters. Sang-ayon tayo dun. Ang problema, bakit yung ibang transportasyon o yung ibang sasakyan, mula po panlupa, pandagat o himpapawid yan, nakakapagtaas ng pamasahe. Pero pagdating sa LRT, sobrang tagal bago ma-approve ang pagtaas ng pamasahe. At ang problema po rito, ang ating national government nga, tuloy-tuloy na nag-aabono. Umulit na naman tayo sa isyo pa. Umulit tayo. Di ba? So, lipat na po tayo dito sa
Department of Agraria na yan, DA, di ba? DAR. Di ba? Sa usapin ng Department of Agriculture na hanggang ngayon, ang usapin sa mga agricultural products, yung pot mga gulay, bigas at iba pa, ay talagang yung importasyon tuloy-tuloy dahil po sa ibang bansa. Bakit kaya yung mga undersecretary na yan, papuntahin nyo po doon sa ibang bansa na nag-i-export ng mga produkto nila dito sa atin? Sibuyas na yan, kung ano bang sibuyas na walang katapusan na yan. Di ba? Akala nyo, di ba? Ano pa, yung mga produkto na katulad po ng bigas na yan, na hanggang ngayon, hindi nagagawa ng paraan para yung mga magsasaka natin, matulungan naman ng husto para dumami ang bigas natin, dumami ang ani. Di ba? Pagkatapos sa usapin ng pre-trade na to, hindi natin pwedeng sisihin, yung maraming produkto, yung maraming ani, ang sisihin natin, yung maliit ang ani, malaki ang budget na nawawala. Di ba? Pwede ba yun? Tayo lugar ng bansa ng agrikultura. Tayo naman ay maraming taniman. O hindi naman tayo katulad nung pinupunta ng mga classmates ko na puro disyerto. Di ba? Pero pagdating sa pagkain, hindi po sila hirap. Samantalang dito sa Pilipinas, rainy season, dry season, maganda ang takbo. Pero ang problema, hanggang ngayon, pagdating dito po sa Metro Manila, yung mga gulay na yan, di ba? Ay nako, na ano rin tayo, paminsan-minsan nakaka-stress ng mga ganitong issue. Dahil sa hanggang ngayon ang ating Department of Agriculture, wala pa rin pong sekretary. Si Pangulong Ferdinand Marcos pa rin di ba? Siya pa rin po ang may hawak. Nag-isang taon na, nagkaroon na ng SUNA. Opo, di ba? Sayang ng isang taon kung yung mga, at pagkatapos, pupunta ka sa palengke, walang pagbabago ng mga bilihin. Paano na po yung pangako na 25 pesos per kilo o kaya, di ba? Paano na po Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Paano na natin ito magagawa ng paraan? Si Pangulong Duterte nangako na 3 months, 6 months, 1 year, tatapusin ng issue sa droga. Natapos po ang kanyang termino sa loob ng 6 na taon, dumami po ang droga. Ano nangyari? Di ba? Baka ganun din ang mangyari niyan. Baka pagdating ng after 6 years, baka yung problema sa agrikultura na dati ngayon ay nasa 45 pesos o 50 pesos na po yung halaga ng bigas, baka pag natapos ang ni Pangulong Marcos, baka higit na mas tumaas pa ang presyo. Sana, wag naman pong ganon, wag naman ganon. Sumabuti na lang po itong ating magiging kagawad na ito pong si Tino Castrense ng Barangay San Bali. Talagang puging-pugi. Talagang gustong maglingkod sa bayan. Gusto maglingkod yan po sa Barangay San Bali. Ito pong si Tino, kapag hindi nyo po ito nakikita ng personal, ay talagang walang binatbat dito si wala pong binatbat dito yung probinsyano. Kung makikita nyo po ito ng personal, ay talagang baka nakaharap nyo si Gabby Concepcion. Palakpakan po natin. So doon po sa ating mga kabarangay, diyan po sa lugar ng San Bali, total ito pong si Tino Castrense, talagang mabait naman po ito, masipag, magandang lalaki. Wala na po kayong hahanapin, package na po ito. So total isa lang naman yan, huwag niyo pong kalimutan, ha.
Okay, doon po sa atin mga kaibigan, ganun din po itong si Yer. Okay. Po, medyo malabo ng konti ang ating mata mamaya at babasahin ko po kayo. So, yung pong mga nasa online, regards ko po kayo ha. Opo, so, so nabanggit po natin dahil sa usapin ng agrikultura naman, ang inyo po kasing lingkod, magsasaka. Sana naman, bilis-bilisan nyo naman yung tulong na dapat makuha ng ating mga magsasaka para naman yung pong mga kababayan natin doon sa probinsya, makaraos-raos naman. Opo, tama, hindi yung masyado pong naiiwanan. So panawagan po sa ating gobyerno, no? Yung pong Department of Agriculture, at ganoon din po si Pangulong Ferdinand Marcos na sana bilis-bilisan nyo po yung tungkol sa mga dapat baguhin, dapat ipasa, dapat gawin diyan po sa Department of Agriculture. Kasi hindi yung dito sa Metro Manila, marami po ang development ditong nagagawa. Pagdating naman po sa probinsya, hanggang ngayon, yung pong mga kalsada, bako-bako pa rin. Akala mo, palagi kang nasa buwan, kaya panawagan po natin sa ating Pangulong Ferdinand Marcos na sana sa usapin ng agrikultura, sana bilis-bilisan nyo na. Di ba? So, regards po natin, yung pong si Janet Pascualatam, nasa kasalukuyan ay nasa online at nasa talagang pil na pil. Hello, talagang regards ko po kayo. At ito pong si Yer Closerol. Pasensya ka na, talagang iba yung iba yung pangalan, iba yung dating. Pala. Nagpakawala ng star si ito pong si Janet Pascua. Dapat hindi puso yung pakawalan mo, star. Pwede ba yun? Kasi ninyo pong lingkod, di ba, namamaos, na-expose yung gandang lalaki, wala man lang star. So regards ko po kayo, regards, ha? At ganun din po dito sa usapin ng sinasabing yung usapin dito sa hindi kasi ito parang pagka na lang ito, parang wala nang pagbabago yung yung pong big time oil price hike sa so wag na po natin wag na po natin talakayin. Mas maganda lang po natin sigurong talakayin yung pong subuan ng cake nito pong di ba, yung pong yung pong sa usapin ng subuan ng cake ni pong si Vice Ganda at saka si Aljon, para tayo nagiging nagiging na po tayo, showbiz na tayo. Po kasi yung pong tungkol sa laki ng pagtaas ng presyo ng langis tila nakakaumay na. Para po itong biko na nakakaumay. Di ba? Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:16 ng gabi. Dito lamang po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Kumusta na kaya yung kasama natin? Kasi may kasama tayo na nagpo-programa ng yung We Love Paranaque. Supposed to be ngayon yan pero tila bumibuelo. Naghahanap ng puwersa. Para pagbalik talaga naman yung programang We Love Paranaque ay talagang maging ramdam ng ating mga kababayan dito po sa lungsod. Okay, so doon po pala sa ating mga kaibigan, tag-ulan po talaga. So, araw-araw po tayo nakakaranas ng traffic. Kaninang umaga sa pagmamadali ko, talagang sa pagharurot natin, muntik na tayong maisalya nung maisalya nung naghaharurot din na kotse.
Tayo po ay talaga naman muntik ka na mabuti yung ating good guardian angel hindi po tayo pinahintulutan na ibalibag sa kalsada. Talagang thank you Lord. Kanina po yung kasi maghapon, tuloy-tuloy po yung ulan, yung boss, stop, ulan, tigil, ulan, tuloy, antay, nako. So madulas po ang kalsada at yung pong iba nagrereklamo sa traffic. Wag na rin po natin masyadong pansinin, masanay na rin po tayo. Parang ano lang po yan, parang gasolina po yan, yung taas baba. So maganda pakinggan, bumababa. Kaya yung pagtaas naman, yung binaba niya, trinitriple yata. Di ba? So, parang hatag bawi, subi-subi. Di ba? Yun ang style ng mga mga oil companies na to dito sa ating bansa. Parang parang sungka, so, lalagay ng isa, pagdating sa dulo, puro subiyan. Yun po nangyari dyan. Talakayin din pala natin ang kaunti. Ito ay napagkwentuhan lang natin kasi hindi tayo masyado, hindi tayo masyado nagsiseryoso ngayon dahil, yung pong lingkod, yung mga maliliit ang letter, hindi ko po mabasa. Yung pong ating pangmalakasang reading glass. Sa hindi inaasahan, naputol po yung dulo. Kaya ngayon, wala muna tayong mga balitang, yung pong sabi nga po, yung mga balitang bihirang marinig. Kaya ang ating mga nagiging issue ngayon, yung palaging naririnig. So yun po doon po pala sa usapin ng social media, lalong-lalo na dito sa FB o kaya sa Meta, kasi dalawa ng pangalan ng hindi talaga na yung FB. Di ba? Meta na. Marami na pong iba't ibang uri ng application. Di ba? Sa cellphone. Kaya lang yung pong mga ina-apply ninyo, yung mga pinopost nyo na nagsisilabasan na yung mga pakwan. Di ba? Yung mga nagsisilabasan, yung mga hinog na pakwan. Di ba? Yung pong mga nagti-TikTok na nagsisilabasan na po yung mga ali-alige. Parang wala masyadong wala naman masyadong in my side, nagbibigay sila ng aliw, nagbibigay sila ng, sabihin po natin, na tanawing kay aya-aya. Parang in my side is okay lang. Ang hindi ko lang po talaga nagugustuhan, yung pong mga application, yung tungkol po dito sa online gambling. Diba? Yung pong katulad ng sa usapinong online sabong. Diba? Pagkatapos yung online casino. Diba? Pagkatapos may iba pang mga online gaming na hindi ko masyado sinusubaybayan. Na supposed to be sana pag-aralan po ito masyado ng ating gobyerno o kaya ng ating mga mambabatas na yung pong mga online gaming na yan na ginagamitan ng pera in short, yung pong sugal, baka pwedeng wag nang ihalo sa cellphone o sa gadget natin, kasi sa akin, nakukulitan po ako palagi may nag-aalok sa akin. Boss, nakalagay, magpamiyembro o kaya magpa-registered dahil mabilis lang ang panalo.
Oh, di ba? So, yun lagi mga alok, siyempre, yung mga minor, paano malalaman na yung mananaya dyan ay may pira o wala? Pangalawa, paano malaman kung bata pa yung nagtataya o matanda na? Oh, diba? Kasi online yan, kahit yung aso mo na marunong matuto mag-cellphone, pwede pong tumaya. Paano nga po yung ating mga estudyante? Oh, di ba? Marami pong estudyante, halimbawa sa high school, sa K-12, sa kolehiyo. Kapag natuto sila diyan sa online na yan, malamang baka pati yung kanilang mga pambaon-baon man lang, baka mapunta pa sa online na yan. Opo, yun po ang sinasabi natin na sana, siguro pag-aralan po maigi ito. Marami dyan marami. Mabuti pa po itong aking kababayan, ito pong si Dang Journalist Pamada, nasa ano po ito? Nasa Kuwait. Medyo malayo-layo po ito. Pero bagamat malayo-layo po ito, ang sinisweldo po nito ay dollars. Yung pong tawag niya, yung mataas ang niyan. Ang balyo, so sana pagdating mo rito sa Pilipinas o pag-uwi mo ng Bicol, tiba-tiba ka na rin. Palakpakan po natin ito pong sidang Journalist Pamada. Palakpakan po natin, ha? Ang pagkakaalam ko po nito kay Sidang taga Mamperaw po ito. So, kaklasmate po ito nung kapatid ko dati dyan po sa high school. Regards ko po kayo, ha? Regards ko po kayo. So yun po ay napag-usapan lang po natin dahil yung po kasing dati umatin po ako ng forum. Yung inaalok po nila mga produkto tungkol po dun sa Asian Summit tungkol po lahat sa online na karamihan ay ginagamitan po ng pera. In short, ano po ito? Sugal. Kaya lang, sabi naman po ni former senator at dating at saka yung talunang presidente. Pero bigatin pagdating sa boxing, na ito pong si Manny Pacquiao, ang sabi, bakit mo naman pipigilan yung may pira na gustong magsugal, hayaan na lang daw. Opo. So may naman siya, may punto naman. Sangayon po tayo dun Opo. Kaya lang ngayon, nagbago ang panahon. Nagbago po ang panahon dahil po sa mga social sites, sa pamagitan po ng Meta or FB or ano pa man yan, ay dumami na po yung mga nagsilabasa na online gaming site o sabihin po natin mga application. So sana yung pong yung pong Department of Education sa panguna po ni Vice President Inday Sara Duterte, si Manay, si Sara Inday Duterte, opo, na sana pag-aralan maigi po itong sa usapin ng online gaming na to. Dahil alam ko po may negatibong epekto po ito sa ating mga mag-aaral sa mga estudyante. So, hindi po siguro masama ang sasabihin po natin na sana pag-aralan po itong maigi para hindi matuto sa murang isipan ang ating mga supling o ang ating magiging henerasyon sa usapin ng pagsusugal. Hindi po maganda yan. Hindi po maganda. Pangit! Ay doon sa usapin ng di ba, yung usapin ng PCSO, sa usapin ng PAGCOR, Philippine Amusement Giving Corporation na yan, ay sinasabi nila na kaya daw may STL,
kaya po may sweepstakes, kaya po may loto para sa kawang gawa. Yun naman ang sinasabi. So, wala naman, ito kasi ang nagiging question lang po kasi rito, yung pong sa usapin ng STL na yan eh. Ito pong tinatawag na small lottery STL. Ano bang small town lottery, ano? So, dati-rati may alam ako na umaga, tanghali, hapon ang bula. Kapag ikaw magtitinda ng bulaklak, o kaya ikaw nagtitinda ng mani, o kaya ikaw ay nagtitinda ng gulay, o kaya ikaw ay iikot na nagtinda ng pandesal, o kaya ikaw ay isang sorbetero. Aba, yung mga example natin, matitindi, no? Pagkatapos yung pong STL, umaga, tanghali, gabi ang bula, malamang, yung pong mga nasa streets o yung pong mga na araw-araw na sa kalsada, baka po ang kanilang kita o kaya yung imbis na madadala na doon sa pamilya, baka nauubos na lang po sa STL. Di ba? So hindi po tayo sang-ayon doon po sa STL na yan. Grabe. Talong-talo po yung waiting ni Mang TC. Di ba? Kasi dati ang waiting hindi garapalan patago-tago pa. Pero sa sobrang tagal ng waiting na bagamat patago-tago, talagang hindi rin kayang ipahinto. Di ba? So hindi kaya naalala ko tuloy nung may ma-interview akong isang mayor Sir, kumusta naman po? Mayor, kumusta naman po yung waiting dito sa inyong nasasakupan? Aba, sabi niya sa akin, okay. Dahil ang sabi niya, nanay ko nga ng nanay ko, hindi ko mapigilan tumaya sa waiting. Pagkatapos, ipahihinto ko pa. Di ba? Bastusin yung mayor talaga. Bastusin. Bastusin yung sagot. Sabi niya, okay. Yung nanay ko nga, hindi ko nga mapahinto sa pagtaya ng waiting. Tapos dito sa lugar ko, pahinto ko ang waiting. Di ba? Uragong Kamanoy. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan kung sino yung na-interview kong Bicolanong mayor, ha? Kasi total laos na siya, so pinagbabayaran niya na po yung mga ginawa niya dyan sa kanyang nasasakupan. Laos na po yun, laos na, hindi na po nananalo. Siguro ang akin lamang dito po sa usapin ng STL na yan, sana bawasan naman. Parang lang natin na bawasan nyo naman ang pagbubula. Wag naman yung umaga, tanghali, gabi, kasi masyadong marami naman ang bula. Kasi kung sabihin natin na ang STL ay ipahinto mo, sasabihin naman nila nagpipista na yung mga yung waiting, magpipista na yung mga waiting. Di ba? Nung yung nakausap natin, yung mga kolektor, yung pong mga kabo, tawag doon, kabo, di ba? Kabo, yung ano ba yung tawag doon sa kolektor. Ngayon, pag nakakasalubong mo, dati, yung dating kabo ng waiting sa amin, nung maging legal, yung pong STL, proud na proud po sila May uniform na, may ID pa. Di ba? Legal na legal yung legal na legal po yung pinasukan niyang trabaho. STL, Small Town Lottery. Di ba? Dati, sila, nung hindi pa ginagawang legal yan, para sila mga guerrilla, patago-tago lang.
Ngayon, ipapamukha talaga sa iyo yung ID. Iyan ang ID ko. Legal na kami. Halos ipag, ano sa kanya na, kala nyo, hindi na kami makakalusot, legal na kami. Ano ba naman talaga naman ang usapan niya, ano? Kaya sana, ang illegal kasi nagiging legal kapag sinabatas na o pinahintulutan, legal na yun. Asan ba yung mga kaibigan natin na nagkakandala dyan sa usapin ng mga peryahan? Ay, aba, naalala ko ano naman ngayon? Pizza na ba ngayon? Malapit na po ang piyesta dyan sa lugar ng Tigaon. Nakita ko nga yung post ni Manay Chiki Puentevilla, talagang maraming may karnabal na po dyan sa lugar ng, sa bayan ng Tigaon, Camarinesor. Maganda po yung ipinopost niya, karnabal Iba't ibang uri ng laruan, rides. So maganda. Pero sana naman, yung pong sa mga karnabal, lalo na po yung mga may-ari ng operator at may mga may-ari niyan, sana wag nyo naman simutin ang pera ng mga kababayan natin. Kasi maliban po dyan sa mga karnabal na yan, halimbawa, Caterpillar, Ferris wheel, o bula-bula, o kaya bato-bato, o ano pa mga pangalan ng mga laruan na yan, yung pong mga operator ng mga karnabal na yan, may sideline po sila, may palusot. So maliban po dyan sa mga laruan na yan, may laruan din na isa. Yung pong tinatawag na sugalan. So sila naglalagay ng mga sugalan na sinasabi nila drop ball, color game, o ano paman, na tinataya ng libo-libo. Yan po ay malinaw na sugal at illegal na sugal. Malinaw naman po yan. Kasi nang sila po ay kumuha ng permit, halimbawa, magtatayo ng karnabal, ang nakalagay po dyan ay pure karnabal. So in short, yung pong mga pasugalan sa loob ng peryahan, sa loob ng karnabal na yan, ay hindi po talaga kasama po yan sa kinuha ng permit. Kasi hindi sila bibigyan ng permit Hindi sila bibigyan ng barangay, at hindi rin po sila bibigyan ng lokal na pamahalaan, municipality yan o city, hindi po sila bibigyan kasi bawal. Kasi kung gusto nilang kumuha ng pasugalan, doon sila pumunta sa Philippine Amusement Giving Corporation, yung PAGCOR. Dahil yung po ang regulator, kaya imposible na ang isang karnabal na may mga pasugalan, imposible na sila po ay may permit. Imposible po yan. So naalala ko tuloy nung minsan po tayo mapunta dyan sa lugar ng Kabuyaw. May isa pong nagyayabang doon na operator kaya bantay nung isang karnabal. Yung pong kanilang karnabal actually, kaunti lang po yung mga palaro. Kaunti lang. Mas marami po yung mga puro sugal. Yung po ay nung kailan ba tayo naggawi dyan? Yung mga ba ngayon? Siguro last week of May yata tayo napunta dyan sa lugar ng Kabuyaw. Di ba? So, dami. Talagang puro pasugalan. Ang problema doon, yung pong isang mahangin o pasaway na namamahala, sabi, kahit may pasugalan kami, dahil kay Vice Mayor naman yan,
Di ba? Sabi niya, yabang kay Vice Mayor daw yung pasugalan. Talagang, kapal na moks. So, ganun katindi kapag yung pong mga namumuno o yung pong mga alagad ng batas natin ay may sabihin natin, lost. O yung pong ang kanilang panunungkulan doon po sa lugar ay maluwag. Yung pong mga illegal ay hindi po nila nakikita. Lalong-lalo na po yung mga illegal gambling na yan. Palagay ko, kaya hindi nakikita, baka mayroong piring ang kanilang mga mata. Di ba? So, maaaring ganun ang nagiging takbo dyan. Kaya doon po sa atin mga kaibigan, doon po sa ating mga kaibigan na pagkwentuhan lang po natin ito, na pag-usapan lang din po natin. Dahil gusto natin na ang batas ay talagang nandiyan dyan. Magkakabisa lang po yan kung ipatutupad doon po sa mga dapat magpatupad nito, katulad ng barangay level, municipal level, city level, o kaya provincial level. At lalong-lalo na po yung mga nagpapatupad ng batas, iyon pong mga tinatawag na alagad ng batas. Opo, sumalinaw po yan, alagad ng batas. Dahil sila po ay tagapagpatupad ng batas. Di ba? Sabihin po natin na barangay tanod. So, ano bang function, duties, and responsibilities ng isang barangay tanod? Di ba, limitado po kasi yan, limitado. Karamihan dyan kapag sa barangay talagang parang lang sila ang pagkakalam po dyan yung tagapamagitan lang lagi, yung mga yung po mga tanod na yan, sa sita-sita lang o wala sila masyadong puwersa. Pero pagdating po dito sa ating mga men in uniform, mula po sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, o ano pa man pong mga departamento yan na kasama po doon sa usapin ng alagad ng batas, sila po ay higit na makapangyarihan na magpatupad ng batas. Barangay, local, etc., talagang sila po ay tagapagpatupad ng batas. Kaya nga po, alagad ng batas. Sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, yung pong mga nasa online, regards ko po kayo at ang oras po natin ay ganap ng alas 9:40 ng gabi. Okay, so okay lang po yan na medyo overtime dahil una, tayo po ay na-late. Pangalawa, palagi po tayong absent. So hindi po tayo nakapag-programa, kaya bawi-bawi po tayo. So bawi-bawi po tayo, so doon po sa ating mga kaibigan, may mga babasahin lang po tayo ng kaunti, galing po sa mga balita, galing dito sa lungsod ng Parañaque. Yung pong tinatawag na Parañaque Community Disaster Volunteers Hold Forum on Rescue and Operations dito po sa lungsod ng Parañaque noong nakaraang Hulyo 29. Sabado po ito, Ito po ay inorganisa po ito ng DRRMO ng lungsod ng Parañaque, na kung saan napakarami pong nagsi-attend ng iba't ibang uri ng disaster organization na tumutulong dito po sa lungsod ng Parañaque tuwing may mga kalamidad. Palakpakan po natin ang DRRMO. Dahil yun po ang maganda. So, ganun din po, noong kanina lamang po ito, kanina lamang po ito sa lugar ng Barangay Tambo Elementary School. Na kung saan namigay po yung pong tinatawag na assistance for individual in crisis situation, ay nagbigay po ang pamalaan lungsod ng Parañaque sa ilalim po ng programa ng Office of the Congressman Edwin Olivares, ay namigay po ng financial na ayuda
doon po sa naapektuhan ng kalamidad katulad po ng bagyo, baha o ano paman uri ng sakuna na dumaan po sa ating mga kababayan, ay nagbigay po ng tulong pinansyal. Ang tanggapan po ni Congressman Edwin Olivares, siyempre sa ilalim po ng City Social Welfare and Development, kasama na po ang ating National Agency naman. Opo, so maganda po itong palatandaan. Siyempre, kasama na po dito ang pamahalaan lungsod ng Parañaque sa panguna po ng butihing Mayor Mayor Eric L. Olivares. Palakpakan po natin. Apo, so ganun din po noong nakaraang noong nakaraan naman ay nagkaroon ng pamimigay po ng mga libro o mga textbook dito po sa DO, District Office ng Department of Education. Ang pamahalaan lungsod ng Parañaque ay namigay po noong iba't ibang uri ng basahin para po doon po sa ating mga estudyante sa elementarya na sila po ay maturuan ng higit na mas magandang reading comprehension at ganoon din po sa usapin ng matematika. Yung pong sa mathematics, dahil siyempre dumaan po yung sa usapin ng halos more or less 3 taong pandemic na nagkaroon po tayo ng online classes, ay tila hindi masyado epektibo yun at tila may kaunting pagkukulang. Kaya po sa pamagitan po nitong pagbibigay po ng mga babasahin ng ating pamahalaang lokal ng lungsod ng Parañaque, ay talaga naman pong yung pong ating mga kabataan ay muling matuturuan sa usapin ng reading comprehension at ganun din po doon sa usapin ng matematika. Opo, so palakpakan po natin ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque. Opo, so napakarami pong napakarami pong tinatawag na proyekto ang lungsod ng Parañaque. Opo, nandiyan po yung pamimigay ng ayuda, yung pong pamimigay ng libreng gamot sa mga senior citizen, at yung pong sa usapin ng pagbibigay ng cash gift doon po sa mga nag-celebrate ng birthday mula po January hanggang June, ay talagang ang ating mga kababayan kahit papano sa usapin ng serbisyo publiko, talagang ang ating pamahalang lokal ay nakakatulong po sa ating mga kababayan. Palakpakan po natin yan. Napakarami po yan. Kaya sana magkaroon po ng programa dito katulad nung naisipan ng ating isang kasama na si Gilbert, na doon po sa usapin ng programang We Love Parañaque. Dahil dito, ipopokus ang programa sa mga kaganapan dito po sa lungsod, kasama na po yung sa usapin ng mga kasaysayan, mula po doon sa lugar, sa mga bayani natin, sa mga serbisyo publiko na yung pong ating mga naging nanungkulan sa lungsod ng Parañaque, from mayor down to barangay level, kung mayroon, ay atin po mapag-usapan, lalong-lalo na po yung mga proyekto ng ating lungsod na sa kasalukuyan po ay napakarami na isinasagawa pero hindi po nalalaman ng iba nating mga kababayan yung po mga programa na yan. Di ba? So, sayang na supposed to be sa usapin ng kalusugan, na kung saan sa kasalukuyan ay may 2 na pong hospital ang lungsod at madadagdagan pa po ito na kasalukuyan ay pinatatayo na 7 floors na magiging karagdagang hospital, yung pong hospital ng mga bata, ganun din po sa mga kababaihan.
In short, sana wala na po tayong problema sa usapin ng kalusugan. Di ba? Kaya kung sila po ay magkaroon ng magandang ulat sa pamagitan ng malayang pamamahayag, doon po sa usapin ng balansing pag-uulat sa ating mga kababayan, napakaganda po sana. So, yung pong lingkod kasi, medyo mainit ako sa usapin ng kalusugan na yan. Dahil marami pa pong mga kababayan natin na tila napagkakaitan pa. Aminin natin ang katotohanan. Kasi kapag pumunta ka sa center, naka-schedule ang consultation. Kapag pumunta ka sa center, walang gamot. Kapag pumunta ka sa center, suplado ang sasalubong sa iyo. Di ba? So, parang lumalabas na hindi problema yung ospital eh. Ang problema yung nagpapatakbo ng ospital. Di ba? May isang medyo may edad na nagtanong eh. Ang sabi niya, ako po ay marami akong sakit. Gusto ko magpa-check up. Hindi ko alam kung saan magpapa-check up. Di ba? Kasi sabi niya kapag pumunta ko dito sa kung ano-anong pinagsasabi. Hindi niya di ba? Hindi daw maunawaan ng pinagsasabi. Tinanong naman niya yung doktor. Sabi niya, kung malala kung hindi pa naman malala, doon ka muna sa center. Sawang-sawa na nga daw siya sa center eh. Di ba? Kung hindi naman, sabi niya, pumunta ka sa ospital. Tama naman po yung sinabi ng pumunta sa ospital. Hindi na lang sinabi na, pumunta ka doon sa ospital namin. Sa ospital natin at ako na mismo mag-aalaga. Ako na mismo mag-ano sa'yo. Ako na mismo magtitingin sa'yo. Wala eh. Ewan ko kung saan. Ewan ko kung bakit ganun ang kasagutan ng kaharap. Sablay na sablay eh. Nandoon na nga sa harap. Ang sabi niya ako po gusto magpagamot. Marami na po akong karamdaman. Hirap na po ako. Ang kaharap niyang tinatanungan, doktor. Sabi, magpakonsulta ka muna sa center. Aywan ko sa inyo. So hindi po doon po sa atin mga kaibigan, total, ang oras po natin ay alas 9:51. Yung natitirang 9 na minuto, na natin. I-convert na natin doon sa kumustahan. I-convert na natin doon sa mga good vibes. Pwede ba yun? Kasi kapag tuloy-tuloy tayo nagbabasa ng mga balita, napupunta po tayo kung saan-saan. Di ba? Kasi, siyempre, yun talaga nangyayari. So, dapat, kahit papaano, natin, ipaalam sa inyo. Opo, dahil, siyempre, kayo po yung mga naano sa kalusugan, dapat alam na alam po talaga yan eh. Di ba? Kasi, ako nalilito talaga sa takbo ng ating mga hospital. Dahil hindi ako satisfied. Saka na natin pag-usapan yan. So, yung pong mga nasa online, regards ko po kayo at maya-maya lang ko kayo babatiin. At saka yung po mga nag-celebrate ng birthday. Kahapon, ngayon at bukas, entitled po kayong sa pagbati ko. Huwag po kayong masyadong huwag kayong masyadong sabi nga po nila, huwag kayong maging tampuhin. Kasi kapag kayo po ay maging tampuhin, yung may mga pagkakataon na dahil sa kakatampo natin, wala po tayong napapala.
Opo, nangyayari po talaga yan. Kaya doon po sa mga tampuhin, yung pong kapag matampuhin kasi, sensitibo, di ba? Saan kayo nanggagaling ang kanilang pagkasensitibo? Di ba? Minsan may mga kaibigan tayo na masyadong matampuhin eh. Hindi mo lang mabati sa umaga, paglingon mo sa kanya, kulubot na yung mukha. Di ba? Hindi mo lang siya mapagbigyan at siniyaya ka na gala-gala o pumunta kung saan-saan. Hindi mo lang mapagbigyan eh. 2 linggo nang hindi lilingon sa'yo. Kaya tuloy, nagkakaroon po ng stiff neck. Di ba? Kasi kapag magkasalubong kayo, lumilingon sa kanang, lumilingon sa kaliwa. So, pagkatapos, may kaibigan ka na matampuhin, imbis na may magandang kaisipan, sasabihin, huwag na! Di ba? Kasi nagtampo. Pero parang feeling ko, mas maganda mahigit imatampuhin kaysa doon naman sa anong tawag doon? Yung ipalista. Di ba? Kasi yung matampuhin talagang siya, ibang klase. May something wrong din. Pero yung ipalista naman, may mga sa tagal natin sa trabaho, sa tagal natin ng mga nakakakilala, yung pong sasapin ng ipalista naman, siya po yung bida-bida. Di ba? May mga tayo na mahilig magbida-bida. Ito pong si Miss Annie Salazar. Regards ko po kayo ha. Miss Annie Salazar, magandang gabi po sa iyo. Ganun din po yung mga sabi nga po nila, di ba, yung mahilig magbida-bida. Tapos palaging siya po yung magaling. Pagkatapos feeling na siya talagang ibang-iba siya. Parang parang tawag doon. Yung may tawag doon, yung naiiba. Yung espesyal. So, espesyal na. Di ba? Mayroon talagang ganong bida-bida. So, sa akin kasi, maging ipalista ka, maging sensitive ka, o ano pa man yun. Sa akin naman, alam naman na bida-bida ka, gayahin pa kita. Pakialam ko sa'yo. Baka sabihin mo, wala naman itong originality. Halimbawa, isa ka naman dun sa matampuhin, ayaw ko naman nagayahin kita. Mahirap naman yan. Matampuhin ka na nga, gusto mo gayahin pa kita. Sorry ka na lang. Hindi, basta ako di ba? Basta ako, as is ako Kung ako yun. Hindi po ako pwede mag-adjust sa'yo. Pasaway, di ba? Ibig sabihin, marunong tayo po about socialization, yung pakikihalubilo, pakikisama, mayroon tayo, pero yung kung maapektuhan na po yung takbo ng iyong sarili, matatakbuhan na, gusto ko nang baguhin ng isang ipalista, problema yan, di ba? Gusto kang baguhin ng isang matampuhin, problema din yun. Di ba? Pero kung may isa kang kaibigan na gustong baguhin ang iyong wallet na palaging walang laman, gusto niya palagi kang magkaroon ng laman ang wallet mo, yung paldo, sangayon ako doon. Di ba? Sangayon po ako doon kasi nag-iisip siya na paano umangat ang iyong buhay. Ibig sabihin, nag-iisip siya na yung kanyang nasa puso, kapag ito ay may sama ko sa akin mga transaction, sa akin negosyo, kung siya sa kasalukuyan ang pera niya is 100 lang sa kanyang wallet, pag uwi maging 1,000, magkasama tayo dyan, feel ko yan.
Oh, 'di ba? Yun naman po ang importante. So, ibig sabihin, kung may mga nakakalubilo tayo na alam naman natin na sila may problema at hindi ikaw, eh, hayaan mo na lang. Ipaubaya mo na yan sa iba. Lang po natin na ngayon po ay August na. Tag-ulan, ano? Pagkatapos po niya, siyempre, September na dahil ang sunod sa August, September. Yung po ang katotohanan niyan, ano, wag na natin daanin pa yan sa hula. Pagtapos ng August, automatic September yan. Di ba? Wag na natin dadaanin sa hula, yun ang totoo niyan. Pagkatapos po ng September, October yan, sigurado yan. Wag na rin po natin idaan sa hula. So, pero ngayon, sa mga kapanahonan ngayon, eh, marami na pong manghula. Po, kasi, siyempre, yung mga manghula na yan, lalo na ngayon, yung kapitbahay namin, tumatakbong kagawad, eh, sabi niya, kaya ko tatakbo ng kagawad, dahil siguradong panalo ako. Panalo na daw siya eh. Eh, ang sabi naman nung kapitbahay kong isa, sabi niya, itaga mo yan sa bato. Hinding-hindi yan mananalo bilang kagawad. Di ba, tingnan mo yan man, prediction eh. May yung hula. Sabi niya, itaga mo yan sa bato, hinding-hindi yan mananalo bilang kagawad. Sabi ko, bakit naman eh, kinausap ko si kaya siya tatakbong kagawad kasi sabi niya mananalo ako, may karapatan naman ako at saka may pira naman ako at saka mananalo ako. Sabi ng ganon, sabi ng mga hula, paano manalo yan? Ngayon lang ako binabati niyan eh. Dati-rati pag nakikita ko yan hindi man lang ako lingunin. Ngayon, malayo pa ako, sinasalubong na ako. Sabi, pare, kumusta ka na? Kita mo ba naman? So, malaki pala nagagawa ng eleksyon, ano? Dati-rati, hindi ka kinikibo, pero dahil tatakbo ng kagawad, malayo pa, nakangiti na sa'yo. Di ba? Yung po ay para sa kagawad pa lamang. Paano po yung kay kapitan? Di ba? Paano yung kay kapitan? Di ba? So, kita mo na, sumobra na tayo sa oras. So, yung pong tungkol kay kapitan sa bukas na natin pag-usapan niya na. So bukas po ay talagang pipilitin ko sa abot ng aking makakaya na makapagsimula po ako na medyo maaga. Kasi katulad ngayon, alas 10 na. Yung ibang mga yung tagahanga ko, tila nag-iipon na ng muta. Dahil alas 10 na, medyo late na po tayo, Okay, dun po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa Ondago. So, regards ko po lahat, yung pong mga nasa online, lalong-lalo po itong si Annie Salazar, and of course, ito pong si Janet Pascua Latam watching from watching from the Westmont. Aba, talaga naman. Regards ko po kayo. Okay, Mr. Chairman, happy birthday.